So magandang umaga sa inyo, Moto Arc here. At sa video ito, pag-usapan lang po natin kung ano yung mga kailangan nating inspect, linisin, replace, i-maintenance kapag umabot na po sa 12,000 kilometers odo yung ating mga motor. Katulad na lang nitong sa kapatid ko, which is nasa 12,000 kilometers odo na po yung tinakbo. Ayan, sumobra lang ng konti, 12,100. Ano yung mga kailangan nating tignan sa ganitong odo? So actually may mga periodic maintenance po tayo dyan na una na po natin ginawa, which is yung sa 5K, binlog natin dun kung ano yung mga chinyak natin ginawa. Tapos sa 10K din. So kung gusto makita yung mga video, nilatag ko naman lahat yung maintenance ng motor na to ever since nakakuha po siya sa kasa. So sana nasusundan nyo. So ngayong nasa 12K odo na siya, medyo ano na to, no, medyo mataas na yung odo na to. Kaya naman medyo kailangan marami na tayong i-check sa kanya. Kung pagbabasihan po natin yung manual dito, ayan, dito sa periodic maintenance na 12K odo, ayan, ito yung 12K, marami na po siyang kailangang ano, no, marami na po diyang naka-linya compared dito sa 6, compared dito sa 1K. Kumbaga dito na nagsisimula yung tuloy-tuloy na replace, clean. So yung R, replace, yung C, clean, yung guhit na I, inspect lang or clean. So dito sa 12, kung pagbabasihan po muna natin yung manual dyan, ayan, para makita nyo rin. Sa 12K odo, fuel line, throttle operation, crankcase clean, spark plug replace, valve clearance, inspect, engine oil palaging replace yan, strainer clean, idle speed, coolant, ayan, ang daming inspect. Halos inspect lang naman na pilas ko. Halos inspect lang. Brake fluid, ayan, no, inspect lang halos lahat. Pero syempre para hindi na kayo ma-overwhelm sa 12K odo ano natin, na maintenance or PMS sa ating mga motor, enumerate ko na lang po yung kailangan po natin tignan. So lalong lalo na po kung bagong bago yung motor, same case nang sa inyo, nasa 12K odo. Unang una po dyan, ang kailangan lang po nating i-check ay yung ating mga spark plug at saka yung air filter po natin. So nakapagpalit na po tayo ng air filter, kung di ako nagkakamali, 7K odo. Pero sobrang dumi na po niya nun, kung kaya naman advice natin 5 or 6 or depende sa dumi. So ngayon inspect lang natin air filter natin, kasi after 5K odo na, check natin kung malinis pa. So kapag marumi na, palitan po natin, check lang natin. So ito na po yung itsura ng air filter po natin. Last palit po natin sa kanya, 7K odo, may video po tayo dyan. At genuine po yung pinalit po natin kasi nakakasala talaga. Advisable, genuine. Though mahal lang ng konti pero sulit na sulit yan guys. Honda. So kung makikita nyo naman, may part pa siya na green. So after 5K odo, pwede pa siya, no? Depende naman actually yan. Pwede pa siya. So pag mga may ganyan pa, makaka-filter pa yan, makakahakot pa ng alikabok. So siguro mga 15K odo na to or 14, check na lang natin kung papalitan na natin sa ganong odo. So pagbukas natin dyan, dito naman po magdedepende yung throttle body po natin. So ngayon dahil napapalitan naman natin yung air filter natin na alagaan, wala pong napasok na alikabok dito. Ayan o, dito. Pag may mga nakapasok na alikabok po dyan, diretso yan sa throttle body. At doon na po papasok yung throttle body cleaning. Ngayon sa throttle body cleaning, dahil alaga naman po air filter po natin, i-move po natin, dapat ngayon 12K pero i-move po natin ng 15K odo yung throttle body cleaning po natin. Kung wala kayong idea sa throttle body, may video po tayo dyan kay Scarlett. So dito, dahil bago pa yung motor, 15K odo, unang bukas natin throttle body. Check po natin doon kung makapal ba yung carbon deposit or kung konti pa lang yung dumi. So sa ganung paraan, magkakaroon kayo ng idea kung need nating agahan or need pang patagalin yung paglilinis ng throttle body po natin. So abangan nyo na lang po yung throttle body ng motor na to. Also, dito naman sa fuel system natin, bukod dito sa air filter, which is soon pa natin papalitan kasi malinis pa. Actually, depende naman sa ano yan guys sa dumi or sa dinadaanan nyo. So, case to case basis, pwedeng mapaaga yung paglilinis nyo or palit nito. Pwedeng
mapatagal naman yung pagpapalit niya. Actually guys, yung throttle body cleaning, wala po siya dito sa manual po natin. Pero syempre, base sa experience po natin, nasa range na 12 to 15k odo po yung tagal or yung span ng paglilinis po natin, yung interval ng throttle body po natin. So bukod doon sa throttle body, sa air filter, meron pa po tayong fuel system or yung fuel filter na tinatawag. Actually may video din tayo niyan, gusto yung mapanood, lalagay ko yung link dito. So yung fuel filter naman po, siya yung nagsasala ng ating mga gasolina dito sa loob ng tangke po natin. So open lang po natin yung seat po natin. Dito sa loob ng tangke, may filter po tayo dyan. So kung dito sa air filter, hangin yung sinasala niya, yung fuel filter naman, yung gasolina. So actually, advice din natin sa mga unang video natin, 12 to 15 kasi sa ganung odo, marumi na siya. Pero ngayon kasi, gusto natin isabay na sa sa throttle body po natin. Kung kaya naman 15k odo na rin po natin i-check yung fuel filter natin. Ngayon, doon tayo mapag-decide kung kailangan natin agahan or tagalan. Depende po sa dumi na makikita po natin. Pero actually, yung dumi nun, magdedepende sa gas station na pinagpapagasan natin. Kung puro tayo sa mga big 3, yung mga malilinis na gasolina, is medyo matagal dumumi yung fuel filter natin. Pero syempre tayo Pinoy, minsan sa mura tayo nagpapagas or minsan di natin may iwasan. So ayun, may time talaga na dudumihan kahit anong mangyari, anong gawin natin na pag-aalaga po dyan. 15k odo fuel filter, check natin yan guys. Tapos naglalagay din po tayo ng carbon cleaner sa gasolina po natin, which is may video rin po tayo dyan. Dito naglagay tayo isang beses pa lang. So yung carbon cleaner, nililinis po niya yung ating fuel injector. So advisable po yon every 3k odo. So soon lalagyan ulit natin to. So, yung carbon cleaner naman po, for idea lang, kaalaman lang din po, nakakabawas din po siya sa carbon deposit doon sa ating mga chamber na sa combustion chamber. Pero hindi po niya masyadong nababawasan yung sa throttle body. Since yung daanan ng gasolina po natin tsaka ng throttle body medyo magkalayo, no? So kung kaya naman basta yun 15k odo, check po natin yung mga yan, fuel filter tsaka throttle body, para may deciding factor tayo, mga ganong bagay. Next naman po natin, so kung titignan po natin manual, yung spark plug po natin dito, checking po siya ng 6k tapos replace ng 12k. So may video rin po tayo dyan about sa maintenance ng spark plug po natin. So kung stock naman po yung inyong mga motor, based sa experience ng karamihan din, at kung di naman pumupugak yung inyong mga motor, wala naman po sa mga misfire, hagok, is hindi naman po kailangan palitan agad yung spark plug natin kasi sobrang tibay naman po, sobrang quality naman po ng mga stock na spark plug po natin. So yung advice po natin, siguro sa 15k odo, check na lang din natin yung sunog ng spark plug po natin, at saka kung lean po siya or rich, or kung tama po yung sunog ng spark plug po natin. Kasi kapag medyo maitim po yan, ibig sabihin hindi po tama yung AFR po natin or mas marami yung gasolina sa hangin. So sa 15k odo, check po natin yan. Pero ngayon kasi 12k odo siya, since wala pa namang problema, hagok, misfire, wala naman pong oil yung dulo ng tambucho natin. So na-assure naman po natin na hindi naman po siya need i-top overhaul or may problema sa engine po natin. So mararamdaman din naman natin yan kung may sira yung engine po natin. So sa spark plug po natin, 15k odo, checking po tayo, tapos tingnan din natin kung need na natin siyang i-replace kung pangit na yung quality po niya. So next naman po natin sa CVT. Actually yung recommend po natin 5 to 6k odo, check ng CVT po natin. So yung last check po natin sa kanya nasa 5.5 ata, mga ganon. So 12k na siya ngayon, nasa 7k odo na yung tinakbo niya. So to lilinisin po natin to soon sa mga susunod na mga video po natin. At makikita po natin kung ano na yung mga status ng mga pyesa po dyan, yung belt, yung lining, yung mga spring, mabola, whatsoever. So soon, doon ko na lang papakita sa inyo yung magiging maintenance po natin dito sa CVT sa 12k odo po niya. Makikita natin doon. So next naman po natin, braking system. So yung braking system,
Actually, kada sasakay tayo ng motor or periodically 1K odo 500 kilometers, chinecheck po natin dapat yan kasi sa brake shoe po natin, kapag wala na pong kapit itong mga lever po natin, nag-adjust po tayo dito. Ayan, ngayon kapag nag-adjust tayo dito, sumagad na siya or mabot na to dun sa markings, palitin na yung brake shoe. So depende na sa gamit nyo yan. Pero ito kasi since malayo pa siya, malayo pa, tapos malalim pa yung lever, assure natin na okay pa yung brake shoe. So hindi pa siya dapat palitan yan. So may mga video naman tayo dito but sa senyales, check nyo na lang dyan, lalagay ko sa description guys yung mga link ng video. Tapos dito sa front naman natin, tignan nyo lagi yung brake fluid kung puno pa pag may laman pa. Ito kasi mga disc brake natin or yung may mga brake fluid, hindi siya masyadong maintaining di tulad sa brake shoe, no? Mas matagal yung maintenance nito. So ito kapag nababawasan, dagdagan nyo lang. Tapos yung pinapalitan dito, brake pads guys, yung nandito, yung umiipit po sa rotor disc po natin, which is nandun sa pagitan. Ayan, masipat naman natin dito yung part na nakadikit sa rotor disc natin na yan. Ayan, yung lining na yan, makapal pa siya. So dito nasipat ko agad, ayun o, makapal pa. So hindi pa natin siya need palitan. So yung senyales nyo lang na palitin na to, una, visual check kung makapal pa, okay pa yan. Tsaka kung malapit na siya magbakal to bakal, palitan nyo na agad. Pangalawang senyales, kung di nyo nabivisual check, maingay na. So kapag maingay na, check nyo lang din agad, baka putpud na rin siya, bakal to bakal. Yun yung iwasan nyo kasi puputpod yung rotor disc nyo at need nyo naman palitan ito. Ito kasi matagal naman siyang maputpod since may ano tayo, lining na brake pads. So yun yung pang-ipit niya dito. Tingnan nyo rin kung may mga tagas dito sa mga dugtungan and sa mga point na yan. Kung may tagas yan, ibig sabihin nagbabawas kayo ng brake fluid. Need nyong maintenance, palitan yung mga parts kung saan may nagtatagas. Dito wala naman, dito wala naman. So hindi pa rin natin na-regress to, no? Pero soon maglilinis po tayo ng caliper nitong motor na to. Hindi ko pa siya nalilinis eh. So yun pa yung isang maintenance natin, linis ng caliper, regrease or lagay tayo ng silicone grease dito sa mga ano yan, tube rubber boots natin dyan. So far yun lang naman sa 12K odo. So kung nakikita naman natin na goods pa yung andar ng ating mga motor, wala pa naman tayo masyadong kailangang palitan. Ngayon sa 15K odo, ngayon na natin i-check yung mga spark plug po natin, yung fuel filter, tsaka linis po ng throttle body po natin. Yun nga, para magka-idea tayo sa kung gaano na po sila karumi at pwede nyo pong mai-apply sa inyong mga motor iyon. So ngayon, syempre, yung pinaka last po natin na maintenance na lagi po natin ginagawa. Every 2K, every 3K, 1,500 kilometers odo, depende po sa inyo, change oil. So ito yung wag na wag nyong kalilimutan. Kasi ito yung dugo ng ating mga engine. So yung huling change oil po natin sa kanya is 10,400 or 10,500 kung di ako nagkakamali. May video po tayo at ito rin yung pinang change oil natin guys. City scooter, so nagustuhan ko to kasi smooth, tipid sa gas, tapos hindi siya masyadong mainit sa ating mga engine. Also, highest standard na po siya ng API po natin. Nasaan na ba yun? Yung API po niya is naka-SP na po siya. Yan yung pinakamataas na standard ngayon, SP. Tapos MB, swak na swak po siya na pang scooter po talaga. Kaya naman kung naghahanap kayo ng oil na swak sa inyong mga scooter, Shell Advanced City Scooter, not sponsored pero dahil sa paggamit natin, personal preference, ito na po yung nilalagay po natin. Pero nag-explore pa rin po tayo ng mga ibang oil guys. So inuubos ko lang yung mga stock ko dito sa bahay. Siyempre sayang naman. 10W40, swak na swak dito sa klima ng Pilipinas. Do 10W30 yung nakalagay sa manual po natin. Okay lang naman po kung 10W40. Lalo na, di naman masyado malayo yung lapot. Also, ayun nga, mainit yung klima. So, basic XP natin ng 10W40, wala naman nagiging problema sa ating mga motor. So, legit po yung nabibili natin dahil may mga code po yan dito. Ayan, para hindi pa kayo mapeke, sa Shell Official po kayo bumili, gaya ng ginagawa ko. So, maglalagay dito po ng link kung saan ko nabibili yung mga ganitong oil po natin. Ayan o, may code po siya guys. So, hindi po siya fake. At also dito, may fill din po siya dyan. Ayan o, kailangan may doble.
Shell official store ko po siya binibili. Lalagay ko po yung link sa description kung trip nyo rin po yung ganito. Marami na tayong reviews nito. Sobrang smooth at ganda ng oil na to. So sa ngayon, ito muna yung gagawin natin sa kanila. Change oil kasi maglo-long ride din yung kapatid ko sa weekends. So yun, palit na tayo agad ng oil niya. So yun lang muna para sa video na ito. Abangan nyo na lang po yung mga susunod natin na maintenance at PMS dito sa Honda Click version 3 na ito. The more click, the more you know. 12,000 km maintenance nitong Honda Click version 3. Bye-bye!